Pisces, as requested. This is a Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of June. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga isda? Let's see kung anong meron. Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of June. Alright. Bakit kaya inaabangan ang reading ng mga Pisces? Anong ganang? Nakagawa ba ng tamang desisyon para maging mas maganda ang ating reading today? This is a Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of June. Let's see. Ingat sa mga scammers. If in doubt, message me first. Okie dokie. At ang mga crystals natin, naka-promo pa din, Pisces. Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of June. Let's see. Let's see, Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of June. Toxicity sa relationship, ego na hindi matanggal, bisyo, babae, lalaki. Alright. The Star card in reverse, may mga wish fulfillment ang ating mga Pisces na right now nagkaroon ng blockages or delays sa mga manifestation. Okay. May isang energy ng past love situation na medyo doubtful na ang mga Pisces kung tama pa ba na balikan. Ang taas ng expectations mo about this connection na magiging eto na magiging okay, na maaayos nyo, or for most of you sa masculine, hindi niya nakita yung problema sa sitwasyon at nabulaga na nasira ang connection na to, na hindi pala ito yung wish fulfillment or yung relationship na he can build with. Para sa mga Pisces, inuuna niya ang kaperahan because I feel both. May inaayos na with the Justice card. This is the energy of batas, kontrata. May inaayos ka para maayos ang energy ng pera. I feel nagkaroon ng problema sa kontrata, negosyo, trabaho. Kung may hinihintay ka na something for you, I feel you feel like parang napagsinungalingan ka or hindi na ibigay sa'yo what's really due for you. Nagkaroon ng new beginning at very confident ang mga Pisces na kayang-kayang ayusin to, nagsisimulang to connect with the divine. Okay? And may nakikita din ako dito na kung may iniwang past connection yung masculine, kung sino yung itinago niya na parang nakasira sa relasyon or like a third party connection, pinagpapatuloy niya ang relasyon with this third party. Okay? Nagkakaroon ng like 50-50, tama bang gawin to, tama bang ituloy ang like yung past connection na nagkaroon ng pangako, but I feel hindi na ganoon ka-interesado ang mga Pisces na ituloy yung past connection na nasira. Nagkaroon ng conflict, away, marami namang plano, but hindi naayos kung ano naman tong mga conflict sa life situation mo recently. May mga dapat kang na-build but hindi natuloy, naudlot. Nagkaroon ng mga betrayal energy. Both love and money or business. Nagkaroon ng kasunduan about love connection but hindi natuloy. I feel no love and money. Lagi na lang na nauudlot at natatapos. Marami kang ine-expect na good news, good outcome, harvest time. But nalulungkot ka, minsan naisip mo, mag-rebuild ka na lang kaya. If this is love, humanap ka na lang ng bagong person. If this is like a negosyo, mag-rebuild ka na lang ng business to start fresh. Or kung trabaho, nagkaroon ng conflict, naisip mo mag-resign na lang because of too much conflict right now. Okay? Let's see. You might be dealing with Leo, Scorpio, Taurus, Virgo, Libra, Aqua, Pisces. Alright, let's see. Ano tong mga betrayal na nangyari sa Pisces? Atras, abante sa relationship. I feel ang mga Pisces hindi rin makapag-commit
sa connection na to. At alam natin, pag walang commitment, pag hindi ka solid, pag hindi buhos ang attention mo, kapag may nililingon ka pa na iba, alam natin na hindi maganda ang resulta niya. Okay? But recent past, I feel, you try to make good judgment, mga tamang desisyon. Meron kang mga naging realization na mga naging pagkakamali mo in the past. So sabi mo, this time, kung bibigyan ka ni God ng like a, a redo or like another chance, ay ayusin mo ang love connection na to. But it feels like para sa'yo, you feel there's a very strong soul connection with this person. But sabi mo, parang you feel so defeated at you doubt kung ito magiging maayos pa at kung ito pa rin yung nakita mong wish fulfillment. Meron kang prayers and manifestations na kung ano man yung mga nawalang pera or importanteng connection sa buhay mo, sana ibalik ni God. Sabi mo, kung para sa'yo talaga to, sabi mo, Lord, kung para talaga sa akin tong pera na to, yung yaman at tong relationship na to, pakibalik please, especially pera. May nakikita akong malaking loss of money sa mga Pisces. Alright? This is the Pisces card. Right now, you're trying to tap in your intuition, to tap in your power. Marami kang doubts kung saan ka papunta. It feels so dark right now. Ito yung sabihin natin, kung lumulusot ka doon sa tunnel ng buhay, hindi mo pa masilip kung nasaan yung light. Kahit alitap-tap, wala kang makita. And you feel like parang nakastuck ka, nakakalso. Kung yung tren dadaan sa tunnel, parang nahulog ka sa tren na parang, kailan yung susunod na tren, kailangan mong makalagpas para mas mabilis kang makarating sa dulo at light ng tunnel. The masculine in this connection, nandun pa rin ang pagiging mapaglaro. Kulang sa, sabihin natin, maturity about connection. Hindi pa rin sawa na maglaro, magbinata. This masculine is trying to move forward. Ayaw niya ng conflict. May nakikita rin akong same-sex connection. May dalawang lalaki dito. Isang negosyante at isang like parang hindi naman to seryoso dun sa nagpo-provide sa kanya. For the heterosexual connection, pinipilit namang ayusin but talagang may karupukan pagdating sa third-party connection. Parang naging bisyo, parang naging normal na parang kung kakain siya, gusto niya karinderya or buffet na iba-iba, paiba-iba, bukas iba, may tatawagan siya next week, something like that. Though, sabi ng masculine, naghahanap pa rin siya sana ng stable connection, pero, syempre, how can you have a stable and peaceful connection kung may itinatago ka na mga relasyon sa gilid? Okay? Sa loob ng aparador. Alright, so, meron ditong fear and doubt kung matatapos pa ang overthinking ng mga Pisces. You're trying to heal because meron kang gustong i-rebuild about your points, about your finances. Until the end of September, I feel meron kang iisipin na love connection na sabi mo, ito talaga yung gusto mo. But nag-overthink ka kung long-term ba to, kung tama ba tong engagement, kasal, pangako na to, tatagal ba to, ito ba talaga yung gusto mo? Or ready ba daw talaga ang mga Pisces na magmahal at pumirme sa isa? Ready na ba talaga daw mag-commit? Maiiwan na ba daw yung mga, like, the variety of the dating pool? But it feels like may energy of heartbreak and disappointment because kung sino man yung manunuyo, I feel hindi na ganun kadali na i-convince yung person na nasaktan, na ready na talaga siya for commitment. To have a harmonious relationship and to heal your heart chakra, Madagascar Rose Quartz, the pink crystal. To have mental clarity and stronger connection with the divine, Amethyst crystal, the purple crystal. Protection of the energy and anti-evil eye, Madagascar Black Tourmaline. Okay, and this is the pink crystal for the heart chakra. Kadoks?
kung ano yung minamanifest ng mga Pisces, it feels like parang panghihinaan ka ng loob, but this is just like a chapter and temporary emotion para sa mga Pisces. Okay, tuloy. Someone would feel hurt and disappointed because para sa person ng mga Pisces or kung sino man yung nasaktan sa sitwasyon, the feminine, hindi madaling i-convince yung feminine or kung sino man yung nasaktan sa situation na to na talagang okay na talagang ready na for commitment at talagang kayang, you know, magstay sa monogamous relationship ang person, especially the masculine. And there's an energy of rejection, pain. At kung sino yung mare-reject, sobra-sobrang masasaktan because hindi niya ina-expect na magkakaroon ng strength yung person na to. Kasi feeling nung kung sino man yung naglalaro sa connection na to, feeling niya lagi siyang may control sa situation at nandyan lang yung person, especially the feminine, na nandyan lang daw lagi yung feminine na parang tau-tauhan na sunod-sunuran lang sa kanya. But table has turned and I don't feel na ganun pa rin ang sitwasyon because may natuto sa relasyon na to because of too much pain, disappointment, and abuse. The Fool card in reverse. Ayaw na daw maging foolish. Natuto na. I feel Pisces, kung ano man yung mga maaaring mangyaring rejection here, at like, there would be acceptance eventually. So until the end of September, there would be like a love offer na pag-iisipang mabuti. At sasabihin din ng isang taong mapaglaro sa connection na to, especially sa side ng masculine, kung ready ba talaga siyang magmahal ng totoo, at yung sabihin nating definition ng kasal, engagement, at like a monogamous relationship. May masasaktan dito, if ever, na kung sino yung nasaktan at binigyan na naman ng another chance yung person na mapaglaro, maaari na namang magkaroon ng heartbreak at disappointment because hindi ko nararamdaman na matatag at founded on a strong foundation ang relationship na to. Someone would manifest a new beginning, a new cycle, but someone is already wise enough not to accept any insincere offer. Okay? So that would be, yun lang ang nakikita natin until the end of September. Alright? And that would be the Pisces reading for the month of June. Bonus reading for the month of June. See you again in a few days for your bonus reading. And PM me for your personal reading. Ingat sa mga scammers. And PM me first if in doubt. Bye-bye, Pisces.